Hallelujah. Good afternoon po sa ating lahat at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, God, sa pagkakataon na ito na patuloy na pinagkakatipon-tipon mo ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin at upang mapakinggan ang iyong banal na salita. Natunay nga po, God, na ang salita mo, Diyos, ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin po, Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. So, purihin po ang kanyang pangalan. So, nakahanda na po ba tayo lahat? Amen. So, please open your Bible in the book of 1 Peter 5, verse 8. Sabi po dyan sa 1 Peter 5, verse 8. Okay, sabi niya sa kanyang salita, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So ito po, makikita po natin dito na ito yung trabaho ni demonyo, trabaho ni Satan. Siya po yung enemy natin, siya yung tunay na kaaway sa mundo ito. Okay? And then, sabi doon sa Ephesians 6, verses 10 to 8, 10 to 18, I mean, sabi doon sa Ephesians 6, verses 10 to 18, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kaaway natin sa mundong ito ay hindi po flesh and blood. Ibig sabihin, hindi tao. Kundi ang kaaway natin, ang tunay na kaaway sa mundong ito, ay si Satan together with those, sabi that, powers. No? Together with those rulers, no? Those powers of this dark world, sabi dyan, na nandyan lamang maaari sa pagkakataon na ito. Baka sinasabi mo, nasa loob tayo ng church, walang demonyo. Oh. Kaya tingnan ninyo, kasi mamaya si demonyo, baka bibitin-bitin dyan sa may talukap, o dyan sa may pilit mata natin. Yeah. Siyempre, pag siya ay bibitin, ang mangyayari dyan, no, sasara. So, tingnan natin. Okay. So, our topic this afternoon is about surviving satanic attack. So dito po sa atin pong binasa, nandito po na tinuturuan po niya tayo kung paano natin mapapaglabanan, mapapagtagumpayanan ang trabaho ng demonyo sa buhay natin. Kaya ituloy po natin basahin dyan sa Ephesians 6. We are now in verse 11, right? Yeah. Kasi verse 10 yung binasa natin kanina. So verse 11 sabi niya, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Para mapagtagumpayan natin, ma-overcome natin, no, ang gawa ng kaaway, sabi diyan, we need to put on the full armor of God. And then, next verse, yan, 12, 13. Sabi niya sa 13. Therefore, put on the full armor of God. So kahalintulad po ng sundalo, di ba sa mundong ito, ang mga soldiers kinakailangan ng complete uniform para sila po ay pupunta sa labanan. Hindi ka makakakita ng sundalo na hindi nakasuot ng combat shoes or sapatos na pupunta sa labanan. No? At hindi ka rin makakakita ng sundalo na walang weapon. No? Iniwanan niya yung kanyang baril. Okay? Yan. Kinakailangan na kompleto, complete
yung uniform, yung gagamitin ng sundalo ito bago pumunta sa labanan, isn't it? And for us, believers, we are called soldier of the living God. So tayo rin po ay tinatawag na sundalo ni Kristo. At ang commander-in-chief natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa mundo may mga qualification. Para ikaw ay talagang makapasok na sundalo, di ba, kinakailangan yung height. Nakakita na ba kayo ng sundalo na ang height lamang niya ay 4 feet? Sa height lamang, wala na, di ba? Kinakailangan na meron siyang qualification. At kahit pa paano, pag sundalo, at least high school graduate, isn't it? Okay? Meron silang mga qualification. Meron pang edad. Hindi pwedeng maging sundalo ang 60 years old. Matanda na yan. Sasabihin. So, meron siyang edad na at least 18 years. Yan, nag-uumpisa. Kaya there is a time before na ang bansa natin noon, yung mga 18 years old, talagang ginagawa nilang sundalo. No? Nagpapalista sila at naging sundalo. I think I was teenager before. So, maraming naging sundalo doon sa amin, yung mga 18 years old na mga binata. No? Ayan, pumunta sila, yung mga hindi nag-aaral during that time. Pumasok sila sa pagiging sundalo. At marami silang mga experience actually. So, naging sundalo, pero yung iba nagsinalikan, hindi nila makaya. So, may mga qualifications para ikaw ay maging sundalo. And then talaga yung training na gagawin bago ka nila isaba. So, even sa kaharian ng Panginoon, sabi diyan, tayo po ay tinatawag na sundalo ni Kristo. So, bilang sundalo ni Kristo, kinakailangan complete uniform po tayo para tayo ay hindi maging talunan sa mundong ito. So, sabi diyan, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Verse 14, so titingnan po natin sa kanyang salita kung ano-ano nga ba yung mga full armor of God na kinakailangan isuot ng bawat isa sa atin. Dapat mga kapatid, simula nung ikaw at ako ay naging sundalo ni Kristo, everyday wag natin iiwanan para sa ganun na hindi po tayo maging talunan sa mundo ito. So sabi niya, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. So number 1 na isusuot natin, ito yung tinatawag na belt of truth. Ano po yung sintron natin? Ang katotohanan. Di ba ang mga soldiers, meron silang belt. Yung belt nila, doon nila inilalagay yung kanilang mga bullets. Isn't it? Nilalagay nila kung ano-ano yung maliit na baril, yan, may mga nakalagay doon sa sintron nila at hindi lamang yun. Para kung just in case, maluwang yung kanilang pantalon, at least talaga nakabelt sila. Isn't it? Kaya meron silang belt. And for us, ang belt naman po natin, ito yung tinatawag na katotohanan, the belt of truth. So number 1 na isusuot natin, it is the belt of truth. Okay. Yan yung number 1 na isusuot natin. Hindi ba dyan nakalagay? Yan, belt of truth is number 1. Okay? Yan yung una natin isusuot. Ang katotohanan. So bilang mga mananampalataya, kinakailangan na tayo po ay mamuhay ng may katotohanan. Wala na pong plastic. Alam niyo ang plastic, nalulusaw ang plastic. No? Kaya kinakailangan ng katotohanan. In John chapter 8 verse 32, yan o, nandiyan sa harapan yung John 8 verse 32. Sabi yan, then you will know the truth, and the truth will set you free. So sa atin pong mga mananampalataya, katotohanan. So hindi na po bagay sa atin ang magsinungaling. Dahil ang tatay ng nagsisinungaling ay walang iba kundi si Satan, because Satan is the father of lies. No? Kaya
Wala pong tinatawag na white lies. Ang sinungaling ay ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Kasi minsan po, hindi, white lie lang ako. Sinungaling din yun. Di ba? Kaya titingnan po natin sa ating buhay na mas maganda po na mamuhay tayo na nandun po yung katotohanan. Kaya kung meron man tayong nagawang hindi tama, maging sa bahay ni Amo, kung nabasa mo yung it's good, tingnan niyo yung testimony ng kapatid, takot na sila. Kasi nga, dahil kapapagawa lang ng bahay, but it's better because they tell the truth, isn't it? Dahil ang katotohanan talaga magpapalaya sa'yo. Hindi yung kasinungalingan, and then you're going to cover it again with another kasinungalingan. Anong mangyayari? Hanggang sa mahuhuli ka rin na nagsisinungaling ka, isn't it? So, habang maaga pa lang, isabihin mo na yung totoo. Kasi maraming mga experience, di ba? Pag nabasag, for example, yung cup, huwag sasabihin, maghahanap ng kamukha. Maraming mga testimony gano'n. And then, pag nahanap mo yun pala, pag sinabi mo sa amo, sasabi lang ni amo, it's okay. Nandun pa na talagang nagpakahirap ka pa, and then nandun na nabibigatan ka. Why not tell the truth? Kasi pag sinabi mo na yung katotohanan, di ba magaan na yung pakiramdam mo. Pero kung itinatago mo pa, nagigilty ka. So, tell the truth is better. Yun po yung magpapalaya ko sa atin. Dahil ang mga anak ng Diyos ay kinakailangan mamuhay na po ng may katotohanan sa mundong ito. Okay? Pangalawa po na isusuot po natin is still in verse 14. 14 pa yun? Yes, still in verse 14. With the breastplate of righteousness and praise. So number 2 na isusuot natin is the breastplate of righteousness. Yan yung number 2. Breastplate of righteousness. Saan inilalagay ang breastplate? Dito sa harapan. Diba? Kaya yung parang vest ba na inilalagay nila. Okay? That is called the breastplate. And sabi niya, the breastplate of righteousness. Na kung titingnan po natin, kinakailangan ayusin natin ang ating puso. Okay? Puso. Kumusta na ang puso mo, kapatid? Magandang kumustahin palagi ang puso, di ba? Kasi ang puso natin, diyan talaga yung bukal ng buhay, sabi nga. So, kumusta na po yung puso natin? Anong klaseng puso meron tayo ngayon? Pusong nasasaktan? Pusong masaya? Pusong nabibigatan? No? Pusong mamon? Or isa ng pusong bato. Pinatigas na ng dahil sa mga problema sa buhay, kaya naging bato na yung puso. And Psalm 51, verses 10 to 11, sabi ko doon sa kanyang salita, in Psalm 51, verses 10 to 11, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So ito po palagi. Kaya di ba inawit ninyo as your opening song kanina, pusong dalisay. Yes, tama nga. Isang pusong dalisay, isang pusong malinis, isang pusong kalugod-lugod ang nais ng Panginoon. Isang pusong ang kulay ay puti. Di ba? 4 na klase ng puso. Ano yung unang klase ng puso? Unang kulay ng puso? Black heart. Lahat tayo, we are not exempted. Ang puso natin noon ay maitim. Kaya tingnan ninyo, pag Pilipino, pag yung isang tao ay masama, ang sasabihin nila, ikaw talaga napakaitim ng puso mo. Isn't it? Napakaitim ng bulhi mo. Yan ang terminology nating mga Pilipino.
So, nagpapatunay lamang na mayroong itim na puso. At ang itim na puso yan ay puno ng kasalanan. Which is ganun tayo noon. Buti na lamang. May pag-asa. Nakakilala tayo sa Panginoon. No? Nung humingi tayo ng tawad sa Panginoon, ang itim na puso yan ay ginawang pula ng Panginoon. Bakit pula? Because the blood of Jesus, no? Yan ang ginamit na pinanlinis doon sa itim na puso. So, pulang puso. And after that red heart, it becomes into white heart, naging pusong dalisay. Isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya lamang po meron number 4. Ang number 4 na kulay, minsan nagiging polka dots. Nagkaroon ng batik-batik. So, tingnan natin kung anong klaseng kulay ng puso meron tayo ngayon. Kasi kung yan po ay polka dots at batik-batik, sandali. Kinakailangan ang tamang kulay ay maging puting kulay. So, sabi ni Salmista David, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Verse 11. "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me." Ito po ay panalangin ni Haring David after na siya ay nagkasala. Ano po yung kasalanan na ginawa ni Haring David? No? Siya po yung mastermind, naging murderer siya. Mastermind kung paano po namatay yung asawa ni Bathsheba. Okay? At hindi lamang niya being a murderer, at the same time, he is also adulterer. Sa pagiging hari kasi minsan, kung anong gusto ng hari, yan, nangyayari. Kaya tuloy, kahit na may asawa, pinakialaman ni Haring David na yun yung kanyang naging kasalanan. Pero napakaganda po kay Haring David, meron siyang repentant heart. Meron siyang humble heart. Nung na-realize niya na siya ay nagkasala sa Panginoon, he humbled himself, he repent. Kaya nga po, isinulat niya ang Psalm 51 verses 10 to 11. "Create in me a clean heart, O God." At hindi lamang po ito para kay Haring David, para rin po sa bawat isa sa atin na kung minsan, nandun na po na medyo nakakalimutan natin at yung puso natin ay nagkakaroon ng dot ng polka dots. Okay? So, pag-ingatan po natin. 1 John 2 verse 9. Sabi niya sa 1 John 2 verse 9, "If you know that He is righteous." 1 John 2:9? 20. Ano, 29 ba? Okay. Baka nagkamali ako. Isang balik. 1 John 2. Okay. 1 John 2:29. "If you know that He is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of Him." So, alam po natin na kung tayo po ay gumagawa ng kabanalan, gumagawa ng tama, alam natin na mayroong Diyos na naghahari sa buhay natin. So, panatilihin po natin, we need to live a righteous life. No? Isuot natin ang breastplate of righteousness. Kaya alagaan ang puso. Amen. Number 3 na isusuot natin. It is in verse 15.
Sabi dun sa verse 15, go back please to Ephesians 6, verse 15. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Number 3 is the gospel of peace. Kapayapaan. Kahit na may problema, kahit na marami pong mga nangyayari sa kapaligiran natin, sa mismong buhay natin, but still, nandun pa rin po yung kapayapaan. Nararamdaman pa rin natin yung kapayapaan na galing sa Panginoon. And Psalm 119 verse 65, sabi diyan sa kanyang salita, do good to your servant according to your word, O Lord. Wala nang tuloy. Romans 12 verse 18. If it is possible, as far as depends on you, live at peace with everyone. So, ibig sabihin pala, ang mga mananampalataya, hindi na po bagay sa atin ang makipag-away. Kundi ang kinakailangan natin ay peace be with you always. No? Sabi nga sa kanyang salita, huwag natin hayaan na lumubog ang araw na hindi tayo nakapagpatawad ng ating kapwa. Hindi tayo nakipag-ayos sa ating kapwa. Kaya sabi pala diyan sa kanyang salita, as far as it depends on you, pero depende daw sa iyo. Pero ang command dyan, ang payo dyan is that live at peace with everyone. Kahit na minsan siguro, mahirap intindihin yung ugali, you need to live at peace. Kasi tinawag po tayong peaceful sa mundo ito. Kaya sa isang mananampalataya, no, hindi bagay sa atin ang makipag-away. Sabi mo dyan sa katabi mo, hindi bagay sa iyo ang makipag-away. Amen. Yes. So, kinakailangan peace be with you talaga. Kasi yan ang kanyang salita. Kaya pala, this is one of the full armor of God. No? Na isuot natin ang kapayapaan. The gospel of peace. No? Payapang kaisipan. Kasi kung nakikipag-away ka, di ba, hindi mapayapa yung isipan mo. Kinakailangan talaga na peaceful. Maging sa bahay ni amo. No? Hayaan lang ninyo si amo magalit ng magalit. Basta ang importante on your part, you have that peace. Payapa ka. May i-stress lang si amo mo akong galit ng galit ang kanyang ginagawa. Diba? Huwag mo nang pansinin kung magalit siya. Sige, praise the Lord ka na. Hallelujah. Amen. It will not affect your mood. Kasi mahirap na, galit na nga si amo, galit ka pa. Kaya anong mangyayari? So, i-apply natin ang salita ng Panginoon. Na isuot natin ang kapayapaan, ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa buhay natin, meron pa rin peace sa buhay natin. Okay. Number 4 na isusuot natin. Let's go to verse Ephesians. Okay, sabi dyan, verse 16 in Ephesians 6. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. So the next na isusuot natin, it is the shield of faith. Shield of faith, ang pananggalang ay kinakailangan yung ating pananampalataya. Pananggalang natin. Ang Roman soldiers, meron silang tinatawag na shield. Okay? Shield, yung hawak nila. Kasi kung titingnan po natin noon, pag nakikipag-away ang mga Roman soldiers, di ba? Nakakapanood tayo ng mga, may mga Roman soldier na pana yung ginagamit nila, isn't it? Yung panang yan,
pag yan ay napunta sa tao, nagliliyab siya. Nag-aapoy yung tao. Okay? Kaya meron silang shield kasi yun yung kanilang pananggalang. Pag sila ay pinana at yung shield nila ang kanilang pananggalang, no, ang araw na yan ay pupunta doon sa shield. Ang nangyayari, mamamatay ang apoy. Okay? Hindi magliliyab. Pero kung napunta yan sa tao, masusunog siya, magliliyab siya. Okay? Na kung titingnan natin, ganito po makapangyarihan ang tinatawag na faith. Pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Romans 10 verse 17. Sabi niya sa Romans 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Katulad ngayon, napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, paglabas natin mamaya, ang mga faith natin, ang pananampalataya natin ay nag-increase. Kung ngayon sana, we have that 80%, mamaya we have 90%. Nadagdagan yung pananampalataya natin. So every time na tayo po ay nakakapakinig sa kanyang salita, ang nangyayari sa faith natin ay lumalago, nag-i-increase, nadadagdagan. Dahil kailangan po natin ang faith na ito. At ang faith na ito po yung ating pananggalang. Kung dumarating man ang bagyo sa buhay, kapit sa Panginoon, have faith in God, hindi ka nagdadoubt. So ang pananggalang natin is yung faith. Kaya nga palagi kong sinasabi na yung faith natin as a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. Ano ba yung faith? Faith means, hindi mo pa nakikita, pero alam mo na angkin mo na. In other words, ang faith po natin to believe is to see. Sa mundo, to see is to believe. Sa mundo ay, makita ko muna bago ako maniwala. But for us, kinakailangan maniwala muna tayo and then makikita natin. Ganun po dapat tayo mga mananampalataya yung faith natin. No? Kasi naniniwala ka, without faith, it is impossible to please God. Tingnan ninyo sa mundo. Minsan ang isang bagay, nangyayari. Bakit? Kasi yun yung kanilang faith. Yun yung kanilang pinaniniwalaan. So how much more, kung tayo po na mga mananampalataya, ganun yung faith natin sa Panginoon. Na naniniwala tayo. Noong nang hindi natin alam ang katotohanan, kung ano na lang yung maririnig natin, naniniwala tayo. Kaya tingnan ninyo, di ba napakaraming superstitious belief na alam natin noon? At meron sa mga talagang superstitious belief, nangyayari. Bakit nangyayari? Kasi naniniwala ka. Kaya it happened. It happened. Pero kung hindi ka maniniwala, it will not happen. Because you know na belief lamang yun. Na superstitious belief, I mean. Diba? Sabi noon, doon sa lowlands, pag may namatayan, bawal magwalis. No? Kasi kung magwawalis ka, sabi nila, may susunod. No? Ganyan nun, nung namatay ang kuya ko, dinaglinis ako, nagwalis ako. Naku, sumisigaw yung matanda doon sa kapitbahay namin, nasa likod ng bahay. Sabi, naku, apo, hanggang nga. At kay, huwag kang magwawalis. Dahil gusto mo ba na may susunod? Ay, nilagyan ko, in Jesus' name, Lola, wala pong susunod. Mas maganda po ito para po malinis. So, ganun ang gawin natin. Kasi alam natin na mga superstitious belief naman yun.
Marami tayong mga nakagisnan noon. Bawal magwalis sa gabi. O sino sa inyo dito hindi na nagwawalis sa gabi? Kasi alam niyo bawal magwalis sa gabi. No, aalis ang swerte. Kasi yun yung paniniwala. Kaya it happened. So how much more ngayon na alam natin ang katotohanan, alam natin ang salita ng Diyos. So yun yung i-apply natin sa buhay. Kaya yung faith po natin, dapat nag-i-increase po yung faith po natin. 2 Corinthians 5 verse 7. Sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 7, we live by faith, not by sight. So as a believer, mga kapatid, mamuhay po tayo, sabi diyan, ng may pananampalataya at hindi lamang sa nakikita. Kaya kahit hindi natin makita ang isang bagay, we believe it at alam natin na ibibigay ng Panginoon. So yung faith natin talagang nandun, na lumalago. Hebrews 11 verse 6. Tingnan po niyo sa kanyang salita. And without faith, it is impossible to please God. Kaya kung walang pananampalataya, no, hindi po natin makakapagbigay puri sa Panginoon. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya i-apply po natin mga kapatid ang salita ng Panginoon. So ang ating pananggalang sa ating buhay ay shield of faith. Kaya kahit na medyo iba na ang nangyayari sa buhay natin, nandun pa rin na manalig tayo sa Panginoon. No? Alam natin na may gagawin ang Diyos. Yung faith natin, yan yung pananggalang natin, anumang klaseng bagyo, anumang klaseng earthquake, mga testing trials na nangyayari sa buhay natin. Ang pananggalang natin ay yung ating faith. Pananampalataya, pananalig sa Panginoon. Amen? Okay. Next na isusuot natin. It is in verse 17. Sabi dyan, take the helmet of salvation. So, take the helmet of salvation. So, number 5 is helmet of salvation. Saan po inilalagay ang helmet? Sa ulo. Okay. Sa ulo inilalagay. Kaya yung mga nagmo-motor, bike, di ba, kinakailangan na may helmet sila. Uhulihin ka ng pulis. Pag walang helmet, nandun ka lang sa kalsada. So the helmet of salvation. In Romans 12 verse 2, sabi po doon sa Romans 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, kinakailangan natin renewing of your mind. Yung isip, masyado kasing powerful yung ating kaisipan. Kasi kahit na nakaupo ka lang dyan, pwedeng makarating sa Pilipinas right now yung ating mga isipan. Isn't it? Kahit na nandyan ka na nakaupo, pwedeng gawin mo ang gusto mong gawin kahit na nandyan ka lang na nakaupo through your mind. More than computer. More than computer. Grabe. No? Ang dami-dami niyang alam. No? No? Marami siyang alam. Kaya ang isipan natin ito ay kinakailangang ma-renewed. Kasi kung hindi po mababago yung klase ng kaisipan, meron tayo, hindi rin po magbabago ang buhay natin. Tatandaan mo yung kapatid. Pag hindi nabago ang iyong kaisipan, hanggang dyan ka lang.
what we need to do is to renew our mind so that pwede tayo pumunta sa another chapter of our life. Kasi kung hindi yan mababago, the same. The same yung ginagawa mo, the same yung sitwasyon, the same, wala, hanggang doon lang. Pero kung babaguhin po natin, kung anong klaseng kaisipan meron tayo, mababago rin po natin ang sitwasyon. Kasi sabi dyan po, tingnan ninyo, no? We need to transform by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Para malaman natin kung ano nga ba ang nais ng Panginoon. Kasi tingnan ninyo, kung ano yung iniisip natin, bigla natin ginagawa, isn't it? Minsan pa nga, kumakain ka, and then sabi ng isipan mo, oy, tawagan mo sila kay mo. Kaagad na kukuhanin mo yung cellphone, tatawagan mo sila kay mo. No? Pero kung yung mind mo ay na-renewed, pwede mo siyang pagsabihan na, sandali, kumakain pa ako, mamaya na lang. O di kaya meron pa akong gagawin na importante, saka na lang, hindi pa oras. Yun bang you can have that controlled mind. No? Makukontrol mo siya. Hindi basta-basta gagawin mo yung sinasabi ng iyong isipan. Kasi ganun ang tao. Kung ano na lamang yung maisip, ginagawa. Kaya kung hindi mo na-control yung kanyang mind, walang control, no? Ang mangyayari, kakapahamak niya. And then, pagsisisihan niya, no? Ay, mali pala. Mali pala yung ginawa ko, mali pala yun. No? Kasi hindi ka nag-isip. Kaya nga diba sabi nila, mag-isip-isip ka nga dyan. Hindi mo kasi inisip na mabuti. Isn't it? Kaya yung mind natin, isa yan sa kinakailangan tingnan natin. Kung anong klaseng kaisipan meron tayo para hindi pumapahamak ang buhay natin. Colossians 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. So sa mga mananampalataya, sabi ng Panginoon, set your minds on things above. Kaya hindi na po tayo makamundo na tinatawag. Kasi kung still pa rin po ng buhay natin ay makamundo, walang pagbabago. So remember that, no, ang nakakalugod kay Lord at ang klase ng kaisipan na meron tayo ngayon ay isipan ni Kristo. Nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus at tayo po ay na-born again, remember, lahat na po ng parte ng buhay natin, even our mind, become the mind of Christ. Ang gagawin na lamang po natin ay i-apply na tunay na meron tayong kaisipan ni Kristo. Ano po yung verse for the mind? Philippians 4:8. Isisingit po siya, wala dyan. Philippians 4:8. Kung dumarating yung time na yung isipan natin ay maraming iniisip, ay, buksan natin yung Bible natin at tingnan natin ang Philippians 4:8. Magsalamin po tayo sa verse na ito. Sabi niya, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Paano po natin ito i-explain? Okay. Yung klase ng kaisipan ba natin ngayon, sabi diyan, totoo ba yung kanyang iniisip? Kung totoo, welcome it. Okay? Pero kung hindi totoo, reject it. I-reject mo. Noble ba siya? Kung yung klase ng kaisipan mo ay qualified in Philippians 4 verse 8, welcome it.
Pero kung hindi siya qualified in Philippians 4 verse 8, reject it. Do not entertain. Meron po tayong kapangyarihan, bawat isa sa atin, to reject. Because we have freedom of choice. Ano ba ang pipiliin mo? Papapasukin mo ba? Or you're going to get it out from your mind? It's up to you. Nasa atin yun. Hindi natin pwedeng sabihin na, si Satan kasi, ayaw niyang tanggalin sa isipan ko. Kapatid, may kapangyarihan ka na tanggalin mo yan sa iyong isipan. Ang Panginoon nga, hindi nga niya pinakialaman kung paano ka mamili sa buhay mo. Because the freedom of choice is still there for you and for me. Kaya sa lahat ng bagay, lahat ng areas ng buhay natin, meron tayong karapatan na mamili. Di ba walang nag-dictate sa atin kanina, kahit na nga amo ninyo, hindi niya sinabi na, oy Flor, hindi yan yung damit mo. Dapat ang isusuot mo, ganito, di ba? Hindi. May kalayaan. We have that freedom of choice. At yan ang hindi tinanggal ng Panginoon. Na hanggang ngayon ay still pa rin. No? Na ang tao sa mundong ito ay namimili kung ano ang kanyang gusto. Maging sa pagkain, di ba? Yung gustong-gusto mo, ayaw naman ng katabi mo. Isang ganun ang sitwasyon. Meron tayong kalayaang mamili. Kaya kung ating titingnan mga kapatid, ganito po ang gawin natin. We need to have a clear mind. Suot natin the helmet of salvation. Do not doubt. Do not doubt. And the next, sabi diyan, still in verse 17, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sword of the Spirit. That is number 6. Sword of the Spirit. Ano po yung sword of the Spirit? It is the Word of God. Ang salita ng Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Sabi po doon sa Hebrews 4 verse 12. For the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kaya tingnan po ninyo, sa salita ng Panginoon, minsan talagang nangungusap siya sa atin, nagrerema. Nakikinig ka sa salita ng Panginoon, and then mararamdaman mo na parang nangungusap. No, sometimes nasasaktan ka. No? Pero huwag kang nasaktan doon sa picture, Huwag mong sasabihin na, pagbihira naman itong picture na ito. No? Ako yata yung kanyang sinasabihan. Bakit niya pinipris yung buhay ko? Alam po ninyo, magpasalamat po tayo kung tayo po ay nakikinig sa kanyang salita, and then natatouch yung puso natin. Yung bang nararamdaman mo na there is something na talagang namumusak ang Panginoon, magpasalamat po tayo. Pag nasasaktan po tayo sa salita ng Panginoon, salamat. Kasi nagpapatunay lamang na buhay ka pa. Amen. At may pag-asang babago. Amen. Dahil kung hindi ka na nasasaktan sa salita ng Panginoon, baka yung puso mo naging pusong bato na at mahirap. Pag naging pusong bato, no, walang pagbabago. Kaya mga kapatid, sa salita ng Diyos na ating napapakinggan, kaya sabi diyan, sharper than any double-edged sword. Dahil nangungusap ang salita ng Panginoon. Minsan kahit na nagbabasa ka, din suddenly, magiyak-iyak ka na kasi parang natatouch yung puso mo, sinasabi niya na may ginawa kang hindi tama. Diba? So, ganyan po, makapangyarihan ang kanyang salita. Okay? 1 Peter 1, 24 to 25. For all men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field.
The grass withers and the flowers fall. Verse 25, but the word of the Lord stands forever, and this is the word that was preached to you. So talagang makapangyarihan po ang salita ng Panginoon, at ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Psalm 19 verse 7, another supporting verse. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Kaya tunay, ang salita ng Diyos ay kailangan ng bawat isa sa atin. Kakambal na po ng buhay natin ang salita ng Diyos. Kasi without the Word of God, hindi natin malalaman kung paano po tayo makakapamuhay sa mundong ito nang naaayon po sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya pag sinasabi natin na tayo isang mananampalataya, kapatid, we should know the Word of God. Dahil ang kanyang salita, pag mayroong salita ng Diyos sa buhay natin, nagpapatunay lamang na kilala natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ang tao po na hindi nakikinig sa kanyang salita, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi po niya lubusan kilala ang Diyos. Siya lamang po ay tinatawag na kilala niya ang Diyos sa pamamagitan ng muso, pero hindi po sa puso. Dahil makikilala lamang po natin ang lubusan ng Diyos pag alam po natin ang kanyang banal na salita. So the sword of the Spirit, at ang pangpito na isusuot natin. No? Sabi niya sa verse 18, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. So number 7 is prayer. Prayer. Kumusta na po ang ating prayer life? Dapat i-revive natin yung ating prayer life. Okay? Jeremiah 29 verse 12. Sabi po sa kanyang salita, then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. O, tingnan po ninyo ang pangako ng Panginoon. Kung tayo daw po ay tatawag sa Kanya, lalapit sa Kanya, pakikinggan ng Panginoon ang ating mga hinaing. So, ano man po yung pangangailangan natin, ano man yung mga naisin natin sa buhay, ilapit po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Hindi yung saka ka lang mananalangin pag may problema sa buhay. Alam po ninyo, pag yung attitude natin, saka lamang tayo nananalangin, kung may problema sa buhay, matalino po ang Panginoon. His thoughts are higher than our thoughts, and His ways are higher than our ways. Kasi kung ganun po yung attitude natin, na saka lamang tayo lalapit sa Kanya pag mayroong testing, may problema sa buhay, so ang gagawin ni Lord, pag natapos yung problema mo, dibibigyan mo ulit ng problema. Kasi pag may problema ka pala, ang lapit-lapit mo sa Kanya. No? Pag okay na ang buhay mo, no, medyo nakakalimutan mo na siya. Ang ayaw ni Lord na mapalayo ka sa Kanya. Kaya, that is isa sa mga kaparaanan ng Panginoon para the more na ikaw ay palaging lumalapit sa Kanya. Ay, tingnan natin, Kasi kung deserve natin, God will give unto us. Kaya maano sasabihin ni Lord, itong anak kong ito, no, ang galing niyang magpuri, ang galing niyang manalangin, pag meron siyang testing. Pag nasolve na ang kanyang problema, parang paisi-isi na siya. Oh, para itong anak kong ito ay mananatili sa akin, ang gagawin ko, hindi ko na lang siya tatanggalan ng problema. Hello? Matalino ang Panginoon. Hindi po natin siya pwedeng mag-isahan. Kaya, may problema man o walang problema sa buhay, manalangin po tayo. Ang dami po natin dapat ipag-pray, sariling alam natin. Oo.
kinakailangan na guarded it with prayer. No, idagdag natin ang ating mga mahal sa buhay, ang mga taong nakasurround us, ang inyong mga employer, napakarami po. No? Napakarami po natin dapat ipag-pray. At alam natin na the more prayer, the more blessing you will receive. Isn't it? Eh kung yung prayer ko kay Lord, I have 15 prayer requests to God. Eh si Sister Flor, ang prayer request niya sa Panginoon 30. Ang dami, 30? Yung kanyang prayer request. Eh ako 15 lang. Pag nagbuhos ng pagpapala si God at sinagot niya ang panalangin because we believe that God answers prayer, di panalo si Sister Flor. Kasi 30 yung inilapit niya kay Lord, eh ako 15 lang. Wow. So, the more na yung panalangin natin, yung mga hinihiling natin kay Lord, we believe that God answer our prayer, ilapit natin. Sabihin natin sa Panginoon. Kasi kung sinagot niya ang ating mga panalangin, ang daming blessing, ang daming pagpapala. Amen? 1 Thessalonians 5:16-18. Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kaya yan, prayer. Ayusin po natin ang ating prayer life. Kakambal ng buhay natin ang prayer. Kaya mga kapatid, nandun po sana na palagi po tayong lumalapit sa Panginoon. No, through prayers. Dahil makapangyarihan po ang panalangin. Pero ang panalangin natin, inaagaw ni Facebook, inaagaw ni YouTube, inaagaw ni Google. No? Marami na pong umaagaw sa mga oras natin. Oras sa pagbabasa ng kanyang salita, maging oras sa panalangin, at minsan, pag nanalangin tayo, nakahiga ka, no? And then mamaya, wala na palang amin tulog na. Pero kung nakahiga ka na nagsiselfon, gising na gising ka naman. Pero pag nanalangin ka, tulog. Kaya tingnan natin, no? Ayusin po natin yung ating prayer life. So sabi natin kanina, complete uniform. Every day. Huwag natin iiwanan na nandun sana yung ating belt of truth na suot-suot, the breastplate of righteousness, the gospel of peace, the shield of faith, the helmet of salvation, the sword of the Spirit, and prayer. No? Lahat po ito ay tinatawag na defensive weapon natin. No? Ang sword of the Spirit, aside from being a defensive weapon, ito rin po ay tinatawag ng offensive weapon. Offensive weapon means pang-atake. Pang-atake, di ba ang espada? Oh. Ang espada talagang pang-atake mo. Hindi mo pananggalan yung espada. Kaya ito pong mga full armor of God na ito, ibinigay na po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kung ito po ay ating isusuot every day, every time, huwag natin iiwanan, dapat memorize na po natin ito. Sakalang natin na ito naalala pag pinapag-aralan, isn't it? O di kaya pag nabuklat mo siya, Ephesians chapter 6, doon mo pala naalala the full armor of God. Hindi nakakalimutan. Why not i-apply talaga natin sa buhay natin na isuot this full armor of God para hindi po tayo maging talunan na sundalo ni Kristo. Nandiyan na nga po, ibinigay na ng Panginoon sa atin. Kasi kung iiwanan po natin at hindi natin isusuot ito, magiging talunan po tayo. Kaya kapatid, no? Isuot po natin the full armor of God.
And our last verse, in Deuteronomy 20 verse 4, sabi dyan, "For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory." Kaya kasama po natin ang Panginoon. Kasi complete uniform ka, kasama mo ang Panginoon. So ibig sabihin, hindi ka magiging talunan sa mundo ito, kundi ikaw ay magiging tagumpay. Di po ba yun yung nais natin? Na tayo po ay maging tagumpay in every areas, every aspect of our life. Tagumpay tayo. At yan po ay ibinigay na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. What we need to do is to put on, isagawa, ipasamamuhay, mamunga sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, salamat Lord God sa iyong salita. Na tunay nga po, pinaalalahanan mo po kami, Panginoon, para kami po ay hindi maging talunan sa mundo ito, na kinakailangang isuot po namin the full armor of God. Na kung saan, Panginoon, Lord, ikaw ang aming commander-in-chief, Lord. Marami pong laban sa buhay, Panginoon, kaya salamat po God dahil hindi mo po kami iniiwanan, kundi nandyan ka, Panginoon, at binibigyan mo po kami, Panginoon, ng aming mga gagamitin upang sa ganun, O God, kami po ay hindi maging talunan sa mundo ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa ginagawa mo at maging sa gagawin mo pa po sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, at ibinabalik ko po sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus.